beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half na October. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang po sa baba ng video na ito. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, you'll be receiving or giving. Makaka-receive ka or magbibigay ka na parang something valuable things, pwedeng precious gift, pwedeng diamond, pwedeng alahas, basta, or any gift, ganyan. Either makaka-receive ka or magbibigay ka. Yun ang nakikita ko dito. Sa'yo, oy, the key, successful outcome to your problem. Ibig sabihin, nasa sa'yo yung solusyon. Ibig sabihin, may mga mag-open sa'yo, no? May mga new beginning happen. New opportunity, pagbabago ng buhay, ano man yan. O solutions in life, nasa sa'yo daw yung key. Ikaw at ikaw makakapag-solusyon o makapagbabago ng destiny mo. Romance is in the air. Okay, maaring may isang opportunity pagdating sa pag-ibig na nagbubukas para sa'yo or magbubukas para sa'yo. No? Or handito ka na sa sitwasyon mo na you are ready to commit with someone. No? Kasi ito rin si key. Or may tao magbibigay na pagmamahal sa'yo, or you giving your love doon sa tao na yun. Pwedeng kapatid, karelasyon, asawa, anak, kung sino man yan. News is on the way. Sana maganda ito. Pero titignan pa rin natin mga tatlo pang barahan. No? Kung dito sa ngayon is, makakareceive ka ng news, or ikaw ang bibigay ng news. Pleasure with a close friend. Okay, merong kaibigan, kaibigan kasi pwedeng itong romance na to. Kasi 'di ba, pag sa relationship, magulang, kapatid, or sino man siya kaibigan, relationship din 'yun, 'di ba? Friend mo rin 'yun. Mari may mga papuri. Ako nakikita with comes sa papuri, pasasalamat. Ako nakita na makaka-receive ka raw. Or pwedeng ikaw ito. Disappointment in a friend or a lover, patay tayo dyan. Sorry ka. Baka eto yun. Baka, ay, anak ko, may pupaw. Anak, talagang bulsay sa kamay naman ni mami. Ano ba yun? Saan yung tissue natin? Merong magkakaroon ka ng disappointment. Pwedeng sa kaibigan mo or pwedeng sa taong malalapit sa'yo. Pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng pamilya mo. Baka yun yung news na marireceive mo. Baka yung news na marireceive mo ma-disappoint ka sa kanya. Or ma-disappoint ka sa news na yun. Diba? Or pwede magkaroon ka na disappointment sa malapit sa'yo. Kung saan man yan. Pero ikaw pa rin makapag-resolve nun eh. Deep friendship with someone of the same sex. Yung iba sa inyo is you're in a same sex. Ibig sabihin, kung babae ka, babae din. Kung lalaki ka, lalaki din. Diba? Yun. Sana, syempre, diba? Sana maganda. Pero wala naman ako nakitang pangit dito. Pwede rin kasi when it comes dito sa relationship, akala mo, it's a romance situation. Kala mo romance na yun, yung pala, deep lang pala yung friendship nyo, diba? Kailangan mo pa rin tapos magkakaroon ka ng disappointment sa kanya. Diba? Yun ang masakit sa lahat. Kailangan, tandaan mo is, medyo yung susi na to, siguro kung gano'n na mangyayari konting suang. Ano yun? Wag yung open ha? Para hindi masaktan at the end, no? Kung anumang sitwasyon o kung saang sitwasyon niya, kung sa romance man yan, sa pakikipagkaibigan, sa mga decision o sa goal mo, kung ipasok mo yung sarili mo. Tingnan natin energy mo. Kasi pwede siyang mauwi sa bad news. News in a day. Kasi why? Kasi kung titingnan ko siya dito, medyo maulap tapos dark siya, 'di ba? Pwede siya kasing bad
or negative. Ay, bad or negative, isa lang yan. Or good. Yun ang nakita ko dito. Kasi lumabas si disappointment. Kaya, there's a good news or a bad news coming in life. Energy mo. Uy, ano yun? Tapos na to? Okay. 10 and 10, no? Okay, when it comes sa energy mo, ang energy mo, nakita ko naman na happy ka. Ibig sabihin, merong isang sitwasyon sa buhay mo na makakamit mo. At makakanamdam ka ng happiness or kasiyahan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Energy mo rin actually is imbalance. Ito, no? Ang nakikita ko dito, magkakaroon ng mga situation na maaring may tao. Ikaw, pwedeng magiging very possessive ka dun sa sitwasyon. Pwedeng sa relasyon, sa family, sa trabaho, or someone who's connected to ganyan. O sa goal mo, pwedeng ganun. Also, energy rin, may kasiyahan, kasaganaan, situation, pero bakit kaya may nakikita ko dito imbalance situation? Pwede kasi magkaroon ng mga conflict, pwedeng may conflict na magkakabate, pwedeng ganun, may conflict o may mga hindi pagkakasundo, maaaring may mga tao pa rin na may sama ng loob ako nakikita, galit o sama ng loob or puot. May mga sitwasyon kasi na hindi rin, no, parang hindi nagkakaisa. May nakita ko gano'n. Siguro minsan may away, may hindi pagkakasundo, may mga tao na hindi kayo in same page, ganyan. May tao na nagiging unfair sa'yo. Yun, maari din dito na may tao na may sikreto. Kumbaga, hindi siya open when it comes sa'yo, no? Pwedeng ikaw to or someone. Yun na nakita ko energy mo. Maaring may matagal ng tao. Sa iba dito may matagal ng tao na na hindi talaga siya totally open sa'yo. Hindi niya lahat sinasabi sa'yo. Pwedeng ganun. Kaya nakita ko to, happy. Happy naman yung iba. Yung iba happy, kasaganaan, or there's a good health situation din. Pero may taong imbalance situation. Yun. May mga kasiyahan na magaganap in life. May mga union nga Union, ako nakikita. May mga pagkakaisa na sitwasyon. Anong parating sa kanya? Yung medyo makakaramdam ka ng peace of mind by the second half. Sa iba sa inyo. Anong parating kay Taurus? Kapayapaan, peace of mind. Makakaramdam ka raw nun. Pwedeng sa family mo, sa karelasyon mo, sa anak mo, sa magulang mo, kung sino man yan, kasama mo sa trabaho. Parating sa'yo. Parating sa'yo, meron ka daw pag-iisipan na isang sitwasyon. May pag-iisip na magaganap ang mangyayari, pero magpapatuloy ka sa buhay. Parang gano'n. Parang mag-isolate ka lang, ganyan. Pero magpapatuloy ka. Sa iba naman sa inyo, para magkakaroon ka ng enlightenment with someone, with something in life, parating din sa'yo, may tao na hihingi sa'yo ng suporta or ikaw ang hihingi ng suporta? May taong hihingi sa'yo ng suporta or ikaw ang bibigyan ng suporta? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ang sabi rin dito is you will become a center of attention. Yan, magiging center ka ng attention kasi may nakita akong kasiyahan. Ibig sabihin, either may mga maraming tao or may mga pupuntahan ka na mataong lugar, pwedeng ganun. Pwede rin dito is married, may related sa married, may related sa kasiyahan, may related sa celebration. Yun ang nakita ko mga parating sa iyo. Baka may mga celebration, married kang pupuntahan o kaya baka ikaw yung haharap dun sa kung ikaw ay ikakasal, baka ikaw yun. Diba? May mga ganun ako nakikita na parating sa iyo. Kasiyahan, celebration. Haharap ka sa maraming tao. Or maybe yung place mo talaga is maraming tao. Iba dito, maaring kayo. Kumbaga, there's a positivity happen in life. Diba?
may happiness, enjoyment, success. Also, there's a recovery situation. Pwedeng dati, medyo may lungkot ka na nararamdaman this time. Sa iba, kuhanin mo lang sa iba is, dati ngayon is makakaroon ka na recovery para makaka-move on ka na, magiging masaya ka na. Parang ganun. Dapat iwasan. May taong galit sa'yo? Yung iba sa inyo, busy daw kayo. Uy, may bagong umpisa sa'yo Pero bakit? Bakit ganun? Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung, syempre, yung magkamali. Yung, hindi ko naman sinasabi maging perfect ka. Pero yung ulitin yung pagkakamali, yun ang pinaka-mali talaga. Diba? Maging pasaway, iwasan mo, mag-alinlangan, iwasan mo, being immature, o yung mga taong immature, iwasan mo, matakot sa mga bagong simula o bagong umpisahan, sisimulan, syempre, huwag kang matakot, harapin. Pagdadahan yung kakayahan mo. No? Iwasan mo rin yung to judge someone or yung mga judgmental person o yung mga nagmamaliit o pangmamaliit ng tao or ikaw ito, umiwas ka doon. Magkaroon ng self-doubt, umiwas ka. Yung i-delay yung mga bagay. Kung pwede namang umpisa na, bakit i-delay pa? Siyempre, isa sa inyo yung maging emotional. Pero dito sa nakikita ko dito, papasok ka sa sitwasyon mo na marami ka ng iisipin na bagay na gusto mo na makumpleto. May mga bagay na gusto mo nang umpisahan. May mga bagay na parang gusto mo, may mga manifestation and desire na mangiganap sa'yo dito. Iba dito nalilito. Yan, nalilito kayo. May mga feel emotion, may mga bagay na ini-illusion kayo. Sana ganito, sana ganyan, sana gano'n. Iwasan mo lang yung isip ko lang na isip. Diba? I-release mo yung takot mo. Ganyan. Tsaka huwag kang magpapabaya Huwag kang mahatak ng nakaraan. Siyempre, always think positive. Kumbaga, finish the unfinished. Mga ganyan. Love. Lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Kaibigan. Merong tataha ka daw ng bagong simula ng buhay. Come sa love. Ano naman, tumatas. Ay. Sabay ka sa atin. Nangiinis ka ate Baluga ka. When it comes sa love. Sa mga single. Sa mga single, tataha ka ng bagong direksyon pagdating sa love. Nandito yung paghihintay. Oo, may plano. Sa nakita ko sa'yo. May plano. May 3 tao. 3, 4. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi ko alam kung kapatid mo, anak mo, 2, 3, 4, ganyan. Ako nakikita. Baka na makarelasyon mo yun, joker May mga ayusin ka raw. May mga pagsasaayos na magaganap. May plano, may pagsasaayos, may mga pag-uusap related to a money, may magdi-deal, no? May deal, partnership, may mga sama-sama para magko-collab yung isang sitwasyon. Parang may ganun, collaboration ako nakita. May malaking pagpapasyang magaganap o mangyayari. Ako nakikita, when it comes sa relationship, sa single, meron kang makikilala na tao, vice versa. Tayo Itong tao na to is either mas may pagkamatigas yung puso niya or handle lang yung pagiging matatag niya, either doon, or mas may edad sa'yo, itong tao na to. Mas ahead sa'yo. And then also, sa mga, okay. Sa mga nagkahiwalay naman dito, andito na yung sitwasyon na tumahak na ito ng ibang destination. Or maybe ikaw ang tumahak. Nagkaroon na talaga ng separation sa relationship na to. Yun na nakikita ko. Sa iba na, wala na to, namatay na. Sa iba naman,
nagkaroon ng third party. Pero kahit nagkaroon ng third party, parang nagkaroon ka ng pagkakasundo, ano? Parang naging okay na rin. Pero kung nagkabalikan, hindi ko nakita eh. Siguro sa iba sa inyo, magkakaroon lang kayo ng pagpapatawaran. Ganun. O kaya nasa inyo na to kung gusto niyo bumalik sa kanya or hindi. Pero magkakaroon ng pagpapatawaran. Siguro you forgive this person o ipo-forgive ka niya, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba, so kung kayo is in relationship, kung kayo is in relationship, may sagabal na magaganap or merong nangyari noon na muling magaganap muli ngayon. Yun ang sabi. Sa relasyon. Pwedeng sa part mo, sa part niya, or in this relationship. May nangyari noon. Tingnan natin money mo. Taurus money. Okay, when it comes sa money mo, either ikaw is may problema ka sa trabaho or may problema ka talaga sa pera. No? When it comes sa money mo, may financial problem. Ako na nakikita sa iba o baka darating yung financial problem sa'yo. Paghandaan mo na lang, no? Sa nakita ko dito. May mga, pwede rin na may problema ka sa trabaho mo, pwedeng ganun. Sa money kasi medyo limitado, no? Ibig sabihin, pwede nagkakaroon ka ng limit sa mga paggastos o paggasta. Pwede nagtitipid ka o kaya naman limitado kasi hindi mo kayang bilhin yung mga gusto mo pang bilhin sa ngayon. Maaring ganon sa iba sa inyo. Kasi, siyempre, wala kang ganon na panggastos, di ba? Kaya pag-ingatan niyo rin you need to be devoted when it comes sa pagpapaganda ng iyong kaperahan dito, no? Huwag ka ma-manipulate ang sitwasyon. Huwag ka ma-overwhelm na. Kasi masaya siya, bigay ka ng bigay. Huwag ganon. No, kailangan magkaroon ka ng limitation. Ganyan, para maging maganda lalo yung kaperahan mo to be stable. Advice. So when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice, try to make it balance yung sitwasyon. Sa pera man niya, sa iniinom, sa kinakain. And syempre, you need mo din kasi na you need to see the fact before ka magdesisyon, before ka magbigay ng suporta, before ka magbigay ng advice. Or before ka mag-action o mag-pursue ng bagay. Alamin mo na yung katotohanan para hindi maging disappointment yung sitwasyon na yun, di ba? Dito. And then also, sinasabi dito is you need to focus action to make it real yung goal mo, pagkaroon ka ng layunin, kailangan sa'yo palagi kang magti-think advantage ang sinasabi rin sa lahat ng aspeto sa sinasabi mo, sa future, sa pera mo, save money, ganyan. Kailangan mo, something need to be developed ang sinasabi rin dito. And kailangan mo daw is magkaroon ka ng solid beginning pagdating sa settling ng iyong goal this time. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo ba na may tao na chinichismis ka? May tao na gagawa ng masama or gagawa siya ng chismis na hindi totoo? May taong i-judge ka, may taong masungit, may taong magsisinungaling o nagsisinungaling. May tao na nag-iisip ng kabiguan para sa'yo or ikaw ito. May tao na, ewan ko, parang galit ata siya sa'yo. Kasi gagawan ka niya ng kwento na hindi totoo. May taong maniling lang or mandaraya. May tao na cold no? May taong magiging cold or ikaw yung cold. May taong magiging magaspang ang pananalita sa'yo or medyo susungitan ka lang siguro o kaya, parang gano'n. Ano yun? Sino siya? Pwedeng ganon or hindi ka lang talaga niya gusto or hindi mo lang talaga siya gusto. Yun, ang nakikita ko dito. Arigato namasay, God bless.